Ang tunog ng nababasag na mamahaling florera ay umalingaw-ngaw sa buong Villa Imperial. Kasabay ng paglaglag ng mga piraso ng porselana sa marmol na sahig ay ang paglaglag din ng puso ni Lyra. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay at ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Para bang ang lahat ng pangarap niya para sa kanyang pamilya sa probinsya ay nabasag kasama ng florerang iyon. Hindi niya kailangang lumingon. Ang marinig pa lang niya, ang mabibigat, ngunit matutulis na yabag ng sapatos na papalapit ay sapat na. Kilala niya ang tunog na iyon. Iyon ang tunog ng panganib. Ang tunog ni Sir Mateo Imperial. Anong ginawa mo? Ang boses ni Mateo ay malamig pa sa hangin na nanggagaling sa aircon ng mansyon. Walang emosyon, ngunit puno ng bigat na kayang dumurog sa sinuman. Dahan-dahang humarap si Lyra, nakayuko, hindi magawang salubungin ang mga mata ng amo. Sir, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Nadulas po ako sa... Hindi ko tinatanong kung sinadya mo o hindi. Putol ni Mateo sa kanya. Ang tanong ko, anong ginawa mo? Nanginginig ang mga labi ni Lyra. Nabasag ko po ang florera, sir. Isang buntong hininga na puno ng pagkadismaya ang pinakawalan ni Mateo. Tiningnan niya ang mga basag na piraso sa sahig, pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Lyra, mula ulo hanggang paa, na para bang isa itong dumi na kailangang walisin. Alam mo ba kung magkano ang halaga niyan, Lyra? Tanong niya. Ang bawat salita ay tila isang sampal. Ang 1 taon mong sahod ay hindi pa sapat para mapalitan kahit ang 1 piraso lang ng basag na yan. Papatawad po, sir. Patawad po talaga. Halos pabulong na, sabi ni Lyra, habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang ibang mga kasambahay ay nakatayo sa di kalayuan, nagbubulungan, ngunit walang sino mang nangahas na lumapit. Ang paghingi mo ng tawad ay hindi na maibabalik ang florerang iyon, mariing sabi ni Mateo. Kung hindi ka na marunong mag-ingat, marahil ay hindi ka na babagay dito. Umalis ka sa harap ko. Walang nagawa si Lyra kundi ang tumalikod at halos takbuhin ang daan pabalik sa kusina. Dala-dala ang kahihiyan at takot. Ang bawat salita ni Mateo ay tumatarakan sa kanyang puso. Gabi na. Isang malakas na bagyo ang humahagupit sa labas. Ang bawat kulog ay tila sumasabay sa kabog ng dibdib ni Lyra habang nakaupo siya sa gilid ng kanyang maliit na kama sa servants' quarters. Ang insidente kanina ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Paano kung tanggalin nga siya sa trabaho? Paano na ang pag-aaral ng mga kapatid niya? Ang gamot ng kanyang ina? Isang malakas na kalabog mula sa pinto ng mansyon ang nagpatigil sa kanyang pag-iisip. Maya-maya pa narinig niya ang sigaw ni Mateo. Tila may kausap ito sa cellphone at galit na galit ito. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng kanyang silid. Nakatayo roon si Mateo, basa ang buhok dahil sa ulan at amoy na amoy ang alak. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, hindi sa kanya, kundi sa isang galit na hindi maintindihan ni Lyra kung saan nanggagaling. Sir Mateo? Nanginginig na tanong ni Lyra. Isinara ni Mateo ang pinto sa likuran niya, at ang tunog ng paglock nito ay nagpataas ng lahat ng balahibo sa katawan ni Lyra. Kayong lahat! Pare-pareho lang, sabi ni Mateo. Ang boses ay garalgal. Akala niyo makukuha niyo ang lahat sa akin? Pera? Kapangyarihan? Sir, hindi ko po kayo maintindihan. Lumapit si Mateo. Bawat hakbang niya ay tila isang pagyanig sa maliit na kwarto. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Lyra. Huwag ka nang magpanggap. Isa ka rin sa kanila, hindi ba? Naghihintay ng tamang pagkakataon. Nasasaktan po ako, sir. Daing ni Lyra. Sinusubukang alisin ang kamay ng amo. Pero mas lalo lang itong humigpit. Nakita ni Lyra ang isang bagay sa mga mata ni Mateo na hindi niya pa nakikita dati. Isang sugat, isang galit na naghahanap ng mapagbubuntunan. At sa gabing iyon, sa loob ng maliit na silid na yon, sa gitna ng malakas na bagyo,
Si Lira ang naging biktima ng unos na matagal nang namumuo sa loob ng binatang amo. Ang huling narinig niya ay ang sarili niyang pagsigaw na nilunod ng malakas na kulog sa labas. Kinabukasan, ang bagyo ay tumila na. Ngunit para kay Lira, ang pinakamalakas na bagyo ay nagsisimula pa lang sa loob ng kanyang pagkatao. Kinabukasan, ang bagyo ay tumila na. Ngunit para kay Lira, ang pinakamalakas na bagyo ay nagsisimula pa lang sa loob ng kanyang pagkatao. Bawat paggalaw ng kanyang katawan ay nagdudulot ng kirot. Ngunit higit pa sa pisikal na sakit, ang bigat sa kanyang dibdib at ang dumi na nararamdaman niya sa kanyang buong pagkatao ang siyang halos hindi niya makayanan. Pinilit niyang bumangon. Kailangan niyang magtrabaho. Kailangan niyang kumilos na para bang walang nangyari. Dahil sa mundong ito, ang mga katulad niya ay walang karapatang magdalamhati. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nag-aayos siya ng sarili. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa maliit na salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay may mga matang walang buhay, puno ng takot at kahihiyan. Gusto niyang maligo ng matagal, kuskusin ang kanyang balat hanggang sa mamula ito, hanggang sa mawala ang alaala ng gabing iyon. Pero wala siyang oras. Lumabas siya ng kanyang silid at nagtungo sa kusina. Halos huminto ang kanyang paghinga nang makita niya si Mateo na nakaupo sa hapagkainan, nagkakape, bihis na bihis sa kanyang mamahaling suit na tila handa na para sa isang mahalagang araw sa opisina. Nag-angat ito ng tingin at napako ang mga mata nila. Inaasahan ni Lira na makakita ng kahit anong emosyon, pagsisisi, galit, kahit pagkasuklam, ngunit wala. Ang mga mata ni Mateo ay blanko, malamig, para siyang hangin. "Lira," sabi ni Mateo sa isang boses na kalmado at walang bahid ng anumang nangyari. "Linisin mo ang kwarto ko. Siguraduhin mong walang kahit isang alikabok." Pagkatapos ay tumayo ito, inilapag ang tasa ng kape at naglakad paalis na para bang isa lang siyang ordinaryong utusan na binigyan ng ordinaryong gawain. Hindi niya namalayan na may isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mata. Mabilis niya itong pinunasan. Para kay Mateo, ang gabing iyon ay walang nangyari. Isa lang siyang bagay na ginamit at pagkatapos ay isinantabi. Ang katotohanan yon ay mas masakit pa kaysa sa ginawa niya sa kanya. Hindi na niya napigilan ang sarili. Tumakbo siya patungo sa bodega, sa isang sulok kung saan walang makakakita sa kanya, at doon humagulgol ng walang tunog. Ilang sandali pa, naramdaman niya ang isang kamay na marahang humahaplos sa kanyang likod. "Lira, anak!" Boses iyon ni Yaya Elena, ang pinakamatandang kasambahay, at siyang itinuturing na kanang kamay ni Doña Victoria. Siya rin ang pinakamalapit sa puso ni Lira sa mansyon. "Yaya." "Shh! Tahan na!" Malumanay na sabi ni Yaya Elena habang iniaabot sa kanya ang isang panyo. "Salamat po, Yaya." Hikbi ni Lira habang tinatanggap ang panyo. Hinintay ni Yaya Elena na medyo kumalma ang dalaga bago ito magsalita ulit sa mahinahon at puno ng pag-aalalang boses. "Ano ba talaga ang nangyari kagabi? Narinig ko ang sigaw ni Sir Mateo. May kinalaman ba ito sa nabasag na plorera?" Umiling si Lira, hindi magawang sabihin ang katotohanan. Paano niya isusumbong ang amo na siyang bumubuhay sa pamilya niya? Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya ay hindi maintindihan? Ang kahihiyan ay bumabara sa kanyang lalamunan. Nang makita ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Lira, isang buntong hininga ang pinakawalan ni Yaya Elena. Isang buntong hininga na tila puno ng pag-unawa at lungkot. "Si Sir Mateo ba?" Tanong niya ng diretsahan. At sa pagkakataong yon, muling bumuhos ang mga luha ni Lira. Iyon na ang sagot na kailangan ng matanda. Niyakap siya ni Yaya Elena. Sa yakap na yon, naramdaman ni Lira ang init ng isang ina. "Alam ko, anak. Alam ko. Mahirap ang sitwasyon mo."
Anong gagawin ko, Yaya? Tanong ni Lira sa gitna ng kanyang mga hikbi. Natatakot po ako. Humiwalay sa pagkakayakap si Yaya Elena at hinawakan ang magkabilang balikat ni Lira. Pinilit na salubungin ang kanyang mga mata. Makinig ka sa akin, Lira. Sa mundong ito, may mga bagay na kailangan nating tanggapin na lang. Lalaban ka? Paano? Sino ang paniniwalaan nila? Isang katulong na tulad natin o ang nag-iisang tagapagmana ng mga imperial? Ang bawat salita ni Yaya Elena ay tila isang malaking bato na pumapasan sa balikat ni Lira. Totoo. Lahat ng sinabi niya ay totoo. Sino nga ba naman siya? Mas mabuting manahimik ka na lang muna, Lira. Patuloy ng matanda. Huwag kang gagawa ng kahit anong ikasisira mo. Isipin mo ang pamilya mo sa probinsya. Isipin mo ang mga kapatid mo. Para sa kanila ang lahat ng ito, hindi ba? Tumango na lang si Lira habang ang kanyang puso ay unti-unting nadudurog. Nawalan siya ng boses, nawalan siya ng karapatan. Ang payo ni Yaya Elena, bagamat masakit, ay ang tanging landas na nakikita niya. Ang landas ng pananahimik. Sige na, sabi ni Yaya Elena. Tinutulungan siyang tumayo. Maghilamos ka na at bumalik sa trabaho. Huwag kang magpapakita ng kahit anong kahinaan sa harap nila. Ipakita mong matatag ka. Sumunod si Lira na parang isang robot. Naghilamos siya, inayos ang sarili, at bumalik sa trabaho na may pusong mabigat at isang sikretong habambuhay niyang dadalhin. Lumipas ang ilang linggo. Sinubukan ni Lira na ibaon sa limot ang lahat. Nagtrabaho siya ng doble, pinagod ang sarili, para pagdating ng gabi ay bagsak na lang siya sa kama at wala ng oras para mag-isip pa. Ngunit ang kanyang katawan ay may ibang sinasabi. Nagsimula sa simpleng pagkahilo sa umaga. Pagkatapos ay ang pagiging sensitibo sa mga amoy. Madalas pakiramdam niya ay nasusuka siya sa amoy ng nilulutong pagkain sa kusina. Ipinagsawalang bahala niya ito, marahil ay dahil lang sa stress at pagod. Isang araw, habang naglilinis siya ng sahig, bigla na lang nagdilim ang kanyang paningin at napahawak siya sa pader para hindi matumba. Nakita siya ng isa pang kasambahay. Lira, okay ka lang? Namumutla ka, sabi nito. Naku, baka naman buntis ka? Ang salitang buntis ay tumama kay Lira na parang kidlat. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Hindi maaari. Ngunit ang takot ay nagsimula nang kumalat sa buong sistema niya. Ang huli niyang regla, hindi na niya matandaan kung kailan. Kinagabihan, lihim siyang lumabas ng mansyon at bumili ng pregnancy test sa isang maliit na butika sa kanto. Nanginginig ang buong katawan niya habang pabalik. Isinara niya ang pinto ng banyo, ang puso niya ay kumakaripas sa kaba. Sinunod niya ang instruction sa kahon. Pagkatapos ay inilapag niya ang maliit na puting bagay na yon sa lababo at naghintay. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Dahan-dahan, lumitaw ang isang linya. Isang manipis na pulang linya. Huminga siya ng maluwag. Ngunit bago pa man siya makampante, isa pang linya ang unti-unting lumitaw sa tabi nito. 2 linya. Napatingin siya sa salamin, sa sarili niyang refleksyon na puno ng gulat at takot. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Sa loob niya may nabubuhay, bunga ng isang gabing gusto na niyang kalimutan. Nabitawan niya ang pregnancy test at napaupo sa sahig. Ang 2 linyang yon ay hindi lang resulta. Iyon ang hatol na tuluyang magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ilang araw na hawak ni Lira ang sikreto sa loob ng kanyang sinapupunan. Ang 2 pulang linya sa pregnancy test ay tila nakatatak na sa likod ng kanyang mga mata. Nakikita niya ito sa bawat pagpikit niya. Ang payo ni Yaya Elena na manahimik ay umuulit sa kanyang isipan. Ngunit iba na ngayon. Hindi na lang ito tungkol sa kanya. May isang buhay na dito. Isang maliit na pintig na walang kasalanan sa mundo. Hindi niya kayang manahimik na lang. Hindi para dito. Kailangan niyang lakasan ang kanyang loob. Kailangan niyang harapin si Mateo.
Hindi para sa sarili niya, kundi para sa anak nila. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Inantay niya ang tamang pagkakataon. Isang hapon, nakita niyang pumasok si Mateo sa silid-aklatan ng mansyon. Ito na ang pagkakataon niya. Bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila 1 kilometro ang layo. Ang pintuan ng silid-aklatan ay parang pinto ng isang kulungan. Kumatok siya ng 3 beses. Ang tunog ay halos hindi marinig sa sobrang hina. Pasok. Ang malamig na boses mula sa loob ay halos magpatakbo sa kanya pabalik. Ngunit inisip niya ang maliit na buhay sa loob niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Naabutan niya si Mateo na nakaupo sa malaking silyang gawa sa leather. May hawak na baso ng alak habang nagbabasa ng isang makapal na libro. Ang amoy ng lumang papel at mamahaling pabango ay bumalot sa silid. Hindi ito nag-angat ng tingin. Anong kailangan mo? Napalunok si Lyra. Sir, may mahalaga po sana akong sasabihin. Kung tungkol sa trabaho mo, kay Yaya Elena ka makipag-usap. Sabi nito, hindi pa rin inaalis ang tingin sa libro. Hindi po tungkol sa trabaho, sir. Nanginginig niyang sabi. Tutungkol po ito sa atin. Doon lang ito tumigil sa pagbabasa. Dahan-dahan nitong isinara ang libro at ipinatong sa lamesa. Nag-angat ito ng tingin at ang mga mata niyang malamig ay tila tumutusok sa kaluluwa ni Lyra. Wala kang dapat sabihin tungkol sa atin dahil walang tayo. Mariin niyang sabi. Isang malalim na hininga ang pinakawala ni Lyra bago tuluyang sinabi ang mga salitang magpapabago sa lahat. Buntis po ako, Sir Mateo. At kayo po ang ama. O isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa silid-aklatan. Tinitigan siya ni Mateo. Ang muka ay hindi mabasa. Ngunit ilang sandali pa, isang mapaklang na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Isang nangiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Sa bawat hakbang niya ay siya namang pag-atras ng puso ni Lyra. Magkano? Tanong ni Mateo. Ang boses ay puno ng pang-aalipusta. Pipo? Magkano ang kailangan mo para manahimik at mawala sa buhay ko? Paglilinaw niya. Plinano mo to, hindi ba? Ang lahat ng katulong dito, pare-pareho lang ang nasa isip. Isang gabi lang. At akala nyo ay hawak nyo na ang buong yaman ng mga imperial. Binuksan ni Mateo ang kanyang wallet. Dumukot ng isang makapal na pligo ng tig-1,000 piso at walang pakundangang inihagis ito sa sahig sa mismong paanan ni Lyra. Ang mga asul na papel ay kumalat sa sahig na parang mga basura. Ayan, sabi niya. Sapat na ba yan para sa problema mo? O gusto mo pa ng dagdag? Napatitig si Lyra sa perang nakakalat. Bawat piraso ng papel ay tila isang sampal, isang insulto sa kanyang pagkatao at sa batang dinadala niya. Hindi niya napigilan ang mga luhang nag-uunahan sa pagpatak. Hindi po pera ang kailangan ko. Umiiyak niyang sabi. Ang gusto ko lang po ay panagutan ninyo ang bata. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Mateo. Isang tawa na walang saya, puno ng panunuya. Panagutan? Bakit ko pananagutan ng isang bata na hindi ko naman sigurado kung sa akin nga? Baka isa lang yang bitag na ginawa mo para makapasok sa pamilyang ito. Sir, Diyos po ang nakakaalam na nagsasabi ako ng totoo. Huwag mong banggitin ang pangalan ng Diyos sa marumi mong bibig. Tama na yan, Mateo. Isang boses ng babae ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Pareho silang napalingon sa pinto. Nakatayo roon si Isabela Imperial, ang pinsan ni Mateo. Nakasuot ito ng isang eleganteng puting bestida. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng pagkadismaya habang nakatingin sa pinsan. Isabela, gulat na sabi ni Mateo. Naglakad si Isabela papasok. Ang bawat hakbang ay puno ng grasya. Tiningnan niya ang perang nakakalat sa sahig. Pagkatapos ay ang umiiyak na si Lyra.
bago ibinalik ang tingin kay Mateo na may halong pagkadismaya. Hindi ko akalain na ganito kakabastos sa isang babae. Mahinahon, ngunit may diin na, sabi ni Isabela. Ano man ang nangyari sa inyo, hindi niya deserve ang ganitong kahihiyan. Lumapit si Isabela kay Lyra at marahang hinawakan ang braso nito. Huwag ka nang umiyak, malumanay niyang sabi. Humarap siya ulit kay Mateo. Kausapin mo ako sa opisina ko mamaya. At ikaw, Lyra, sumama ka sa akin. Malayo dito sa pinsan kong walang modo. Walang nagawa si Lyra kundi ang sumunod. Dinala siya ni Isabela sa kwarto nito, isang malawak at magandang silid na puno ng mga libro at painting. Pinaupo siya sa isang malambot na sofa. Sandali lang, sabi ni Isabela at lumabas. Bumalik siya ilang sandali na may dalang isang baso ng maligamgam na gatas. Inumin mo to. Makakatulong yan para kumalma ka. Salamat po, Ma'am Isabela, sabi ni Lyra, habang nanginginig pa rin ang mga kamay na humawak sa baso. Umupo si Isabela sa tabi niya. Pasensya ka na sa inasal ni Mateo, sabi niya. Minsan, hindi niya talaga ginagamit ang kanyang isip. Masyado siyang nadadala ng pressure bilang tagapagmana. Isang patak ng pag-asa ang nagsimulang sumibol sa puso ni Lyra. Sa buong pamilya Imperial, may isang taong nakaintindi sa kanya. Huwag kang mag-alala, Lyra, sabi ni Isabela. Ang boses ay puno ng sinseridad. Ako ang bahala. Kakausapin ko si Mateo. Kakausapin ko sina tito at tita. Ang isang bata ay isang biyaya. Hindi ito dapat tinatalikuran. Sisiguraduhin kong pananagutan niya ang responsibilidad niya at bibigyan kayo ng isang magandang kinabukasan. Napatingin si Lyra kay Isabela. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat. Totoo po ba, ma'am? Ngumiti si Isabela, isang ngiti na kayang magpagaan ng kahit anong problema. Oo naman, you have my word. Magtiwala ka lang sa akin. Para kay Lyra, si Isabela ay isang anghel na bumaba mula sa langit. Isang tagapagligtas. Kinagabihan, habang pabalik si Lyra sa kanyang silid, napadaan siya sa tapat ng silid ni Yaya Elena. Bahagyang nakabukas ang pinto at narinig niya ang boses ni Isabela sa loob. Kailangan nating maging maingat, Yaya. Siguraduhin nating susunod siya sa lahat ng sasabihin ko. Para ito sa ikabubuti ng lahat, lalo na para sa kapakanan ng bata. Ang narinig niya ay lalong nagpatibay sa kanyang tiwala kay Isabela. Tama siya. Kailangan nilang maging maingat para maayos ang lahat. Kinabukasan, masaya siyang pinuntahan ni Isabela. May ngiti ito sa labi. May maganda akong balita, Lyra, sabi nito. Pumayag na ang pamilya. Handa ka na nilang tanggapin. Halos lumundag sa tuwa ang puso ni Lyra. Di talaga po? Oo, magkakaroon tayo ng isang maliit na salo-salo, isang family dinner, para formal kang ipakilala sa kanila. Paliwanag ni Isabela. Pero bago yon, may isa lang silang maliit na hiling. Isang bagay na kailangan mong gawin para mapatunayan mo sa kanila na malinis at totoo ang iyong intensyon. Ang pag-asa sa puso ni Lyra ay naging isang nag-aalab na apoy. Handa siyang gawin ang lahat, kahit ano. Ano po yon, Ma'am Isabela? Tanong ni Lyra. Ang muka ay puno ng pag-asa. Kahit ano po ay gagawin ko. Nakatitig si Mateo sa isang maliit na piraso ng papel sa ibabaw ng kanyang mamahaling mesa. Hindi ito isang business contract o isang financial report. Isa itong maliit at medyo lukot na larawan. Isang ultrasound image. Ito ang iniwan ni Lyra sa silid-aklatan bago siya kinaladkad paalis ni Isabela. Sa gitna ng kanyang galit, itinago niya ito. Hindi niya alam kung bakit. Marahas niyang kinuyom ang kanyang kamao. Isang bitag. Sigurado siyang isa itong bitag. Ngunit habang tinititigan niya ang maliit na itim at puting hugis sa larawan, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang bagay na hindi niya pinapansin, isang bagay
Napilit niyang winawaksi. Pag-aalinlangan. Paano kung totoo ang sinasabi ng babaeng yon? Paano kung sa loob ng sinapupunan niya ay... Pumasok sa isipan niya ang mukha ni Lyra, ang mga matang puno ng luha, ang boses na nanginginig sa takot at pagsamo. Napailing siya. Hindi. Isa siyang imperial. Hindi siya pwedeng maging mahina. Hindi siya pwedeng magpadala sa mga ganitong drama. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Mateo? Boses iyon ni Isabela. Pasok! Walang gana niyang sagot. Mabilis na itinago ang ultrasound image sa ilalim ng mga papeles. Pumasok si Isabela. Dala ang kanyang karaniwang aura ng kahinahunan. Kumusta ka? I know this is a lot to take in. I'm fine, malamig niyang tugon. It's just another problem that needs to be solved. Ngumiti ng bahagya si Isabela at umupo sa silya sa tapat ng kanyang mesa. And that's why I'm here. Para tulungan kang isolve ito, nakausap ko na sina tito at tita. Naturally, they were shocked. Anong sinabi nila? Tanong ni Mateo. Ang panga ay nanatiling matigas. Gusto nilang makilala ang babae. Sagot ni Isabela. Gusto nilang makita kung anong klaseng tao ang nagsasabing nagdadala siya ng isang imperial. We will have a small family dinner tonight, just us, para marinig natin ang panig niya. Kumunot ang noo ni Mateo. Dinner? Seryoso ka ba? You're welcoming her into our home? It's not about welcoming her, Mateo. Mahinahong paliwanag ni Isabela. It's about controlling the situation. Mas mabuting harapin natin ito sa loob ng pamamahay natin kaysa naman gumawa siya ng eksena sa labas. This is the best way to assess her para makita natin kung ano talaga ang tunay niyang intensyon. May punto si Isabela. Laging may punto si Isabela. Siya ang laging kalmado, ang laging nag-iisip ng tama. Gawin mo ang gusto mo, sabi na lang ni Mateo. Sumandal sa kanyang silya at ipinikit ang mga mata. Don't worry, sabi ni Isabela bago tumayo. Everything is under control. Para rin ito sa'yo. Para malaman mo kung totoo ba ang lahat ng ito o isa lang siyang magaling na aktres. Ang huling mga salita ay tila isang laso na dahan-dahang kumalat sa isipan ni Mateo. Ang hapunan ay naging mas tensyonado pa kaysa sa isang board meeting. Nakatayo si Lyra sa gilid ng mahabang lamesa. Nakayuko. Hindi magawang tumingin kahit kanino. Ang kanyang simpleng bestida ay tila sumisigaw na hindi siya kabilang sa lugar na iyon. Sa kabilang dulo ng lamesa, naroon ang kanyang ama, si Don Ricardo, na may seryosong mukha. Sa tabi nito, ang kanyang ina, si Doña Victoria, na tinititigan si Lyra mula ulo hanggang paa, na may halong pagdududa at pagkasuklam. Pinapanood lang ni Mateo ang bawat kilos ni Lyra. Ang panginginig ng mga kamay nito habang hawak ang kubyertos. Ang hirap nitong paglunok. Para sa iba, ito ay takot. Pero sa isip ni Mateo, na nilason na ni Isabela, ito ay mga senyales ng pagkakasala. So, basag ni Doña Victoria sa katahimikan. Ikaw pala si Lyra. Ang bawat salita ay matalim. Ano ang nagustuhan ng anak ko sa isang katulad mo? Victoria, please. Saway ni Don Ricardo. Mama, tama na po. Sabi rin ni Isabela na umaarteng tagapamayapa. Ngunit huli na ang lahat. Biglang tumayo si Doña Victoria. Ang kamay ay nasa kanyang leeg. Ang mukha ay puno ng gulat. Ang kwintas ko. Bulalas niya. Ang diamond necklace ko. Nawawala. Nagsimula ang kaguluhan. Nagpanakbuhan ang mga kasambahay. Si Don Ricardo ay sinubukang pakalmahin ang asawa. Si Isabela ay nagpakita ng labis na pag-aalala. Si Mateo ay nanatiling nakaupo. Ang mga mata ay nakapako kay Lyra, na ngayon ay namumutla na parang isang papel. Regalo pa yan sa akin ng lola mo, Ricardo. Hindi iyon pwedeng mawala. Sigaw ni Doña Victoria. Baka naman naiwan niyo lang sa kwarto niyo, tita. Malumanay na sabi ni Isabela. Hayaan niyo't hahanapin natin. Hindi. Suot ko yun bago ako bumaba dito.
Sigurado ako, giit ng matanda at bigla nitong itinuro si Lyra. Siya, simula nang dumating siya, nagkandalet-silet na ang lahat. Siya ang kumuha noon. Tita, that's a very serious accusation, sabi ni Isabella, ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Ma'am, wala po akong kinukuha. Panginoon ko, wala po. Umiiyak na sabi ni Lyra. Kung ganoon, payag kang kapkapan ang mga gamit mo? Hamon ni Doña Victoria. Bago pa man makasagot si Lyra, nagsalita si Yaya Elena na kararating lang. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Senyora, wag po nating basta pagbintangan si Lyra. Mabait na bata po yan. Kung gayon, Elena, pangunahan mo ang paghahanap sa kwarto niya para mapatunayan nating lahat na malinis ang konsensya niya. Utos ni Doña Victoria. Nag-aalangan na tumingin si Yaya Elena kay Lyra na para bang humihingi ng paumanhin. Dahan-dahan itong tumango. Masusunod po, senyora. Sumunod silang lahat. Si Doña Victoria na nagingingit-ngit, si Isabela na may kunwaring pag-aalala, at si Mateo na may malamig na ekspresyon, patungo sa maliit na silid ni Lyra. Ang kwarto ay maliit at simple, walang gaanong gamit. Isang maliit na aparador, isang kama, at isang maliit na mesa. Halughugin niyo ang lahat, utos ni Doña Victoria. Si Yaya Elena, na may mabigat na puso, ang siyang nagbukas ng aparador. Inisa-isa niyang nilabas ang iilang damit ni Lyra. Pagkatapos, binuksan niya ang maliit na drawer kung saan nakatago ang manipis na sobre na pinaglalagyan ng sahod ng dalaga. Kinuha niya ang sobre at kasabay ng paglabas nito ay ang isang bagay na kumikinang. Isang diamond necklace. Tumigil ang paghinga ng lahat. Napaluhod si Lyra sa sahig. Hindi akin yan. Hindi ko alam kung paano yan napunta dyan. Ngunit walang naniwala sa kanya. Ang ebidensya ay naroon. Kumikinang sa ilalim ng ilaw. Isang simbolo ng kanyang kataksilan. Naramdaman ni Mateo ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang lahat ng pag-aalinlangan niya ay biglang naglaho at napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Galit hindi lang kay Lyra, kundi pati na rin sa sarili niya. Muntik na siyang maniwala. Muntik na siyang maloko. Hinarap niya si Lyra na nakaluhod pa rin at umiiyak. Ang kanyang mga mata ay walang awa. Ang kanyang boses ay mas malamig pa sa yelo. Umalis ka. Isang salita lang yon, ngunit puno ng bigat at kapangyarihan. Umalis ka. Ulit niya. Mas malakas ngayon. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Tumingin si Lyra sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Ngunit ang nakita lang niya pabalik ay isang pader na bakal. Isang pader na tuluyan ng nagsara sa anumang pag-asa na namuo sa kanyang puso. 5 taon. 5 taon na ang lumipas mula noong gabing iyon sa gitna ng ulan na tinalikuran siya ng pamilya imperial at ng buong mundo. Ang alaala ay tila isang lumang sugat na kumikirot sa tuwing malamig ang panahon. Naaalala pa ni Lyra ang pakiramdam ng malamig na ulan sa kanyang balat, ang bigat ng kanyang tiyan, at ang ingay ng bakal na tarangkahan ng Villa Imperial na isinara sa kanyang harapan. Isang pagsasara na hindi lang humadlang sa kanyang pagpasok, kundi nagsara rin sa lahat ng kanyang mga pangarap. Umuwi siyang luhaan at wasak sa kanyang pamilya sa Laguna. Pagkalipas ng ilang buwan, sa isang maliit at siksikang pampublikong ospital, sa gitna ng kanyang sariling sigaw at pawis, iniluwal niya ang 5 maliliit na anghel, 5 magkakaparehong mukha, 5 maliliit na himala. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit at pait ay napalitan ng isang pag-ibig na hindi niya akalaing posible. Ngunit ang kaligayahan ay naging isang bangungot. Sa gitna ng kaguluhan ng ospital, sa paglilipat sa mga sanggol patungo sa nursery, isa ang nawala. Isang nurse ang nag-ulat na may isang babaeng nagpakilalang kamag-anak niya ang kumuha sa isa sa mga sanggol. Nagkagulo, nag-imbestiga, ngunit walang nakitang malinaw sa luma
At malabong CCTV ng ospital, walang bakas. Para siyang bulang naglaho. Si Angelo, ang panganay niya. Ang sakit ng pagkawala ay halos ikabaliw ni Lyra. Ngunit sa tuwing tinitingnan niya ang 4 na natitirang mga mukha, sina Marco, Miguel, Lucas, at Leo, alam niyang kailangan niyang magpakatatag. Kailangan niyang mabuhay para sa kanila. At iyon ang ginawa niya. Sa kasalukuyan, si Lyra ay hindi na ang dating mahiyain at iyaking katulong. Siya ay isang ina. Isang mandirigma. "Nay, yung bola po." Sigaw ng 6 na taong gulang na si Marco habang naglalaro sila sa maliit na bakuran sa harap ng kanilang bahay. "Haya na!" Natatawang sagot ni Lyra habang sinisipa pabalik ang lumang bola. Ang 4 niyang anak ay ang kanyang mundo. Kamukhang kamukha nila si Mateo. Ang parehong mga mata, ang parehong hugis ng mukha, ang parehong seryosong tingin kapag nag-iisip. Araw-araw, sila ay isang paalala ng kanyang masakit na nakaraan. Ngunit sila rin ang kanyang lakas para sa kasalukuyan at pag-asa para sa hinaharap. Nagtatrabaho siya bilang tagapagluto at tagapagsilbi sa isang maliit na karinderya sa bayan. Ang sahod ay sapat lang para sa kanilang pagkain, sa upa sa bahay, at sa pag-aaral ng mga bata. Mahirap ang buhay, ngunit puno ito ng tawanan at pagmamahal. Isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng malamig na mansyon ng mga imperial. Gabi-gabi, kapag tulog na ang kanyang 4 na bituin, lumalabas si Lyra at umuupo sa isang maliit na upuang kahoy sa labas ng kanilang bahay. Titingala siya sa langit, hahanapin ang pinakamaliwanag na bituin. "Angelo, anak." Pabulong niyang sasabihin habang may isang takas na luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. "Nasaan ka man? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Huwag kang mag-alala. Hahanapin ka ni nanay. Isang araw, magkakasama rin tayong 5. Pangako yan." Ito ang kanyang ritual, ang kanyang panata. Ang apoy na bumubuhay sa kanyang pag-asa. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nahahanap ang kanyang nawawalang bituin. Isang hapon, habang naglalabas siya sa labas, isang tunog ang pumukaw sa atensyon ng buong kapitbahayan. Isang makintab at itim na luxury car, isang bagay na hindi nababagay sa kanilang maalikabok na kalsada, ang huminto sa tapat mismo ng kanilang maliit na bahay. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang lalaking nakasuot ng itim na suit ang bumaba. Mataas, matipuno, at may suot na salamin sa mata. Naglakad ito papalapit sa tarangkahan nila. Ang mga mamahaling sapatos na katad ay nababalutan ng alikabok. Napatigil sa paglalaro ang mga bata at nagsitakbuhan sa likod ng kanilang ina. Si Lyra naman ay napatayo ng tuwid. Ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas. Anino ito ng nakaraan. Isang anino mula sa mundong pilit na niyang tinatalikuran. "Ikaw ba si Lyra Almario?" tanong ng lalaki. Ang boses ay formal at walang emosyon. Tumangulang si Lyra, hindi makapagsalita. May iniabot ang lalaki mula sa loob ng kanyang suit. Isang makapal at kulay gintong sobre. Ipinabibigay ng pamilya Imperial. Nanginginig ang kamay ni Lyra nang tanggapin niya ito. Ang bigat ng sobre ay tila bigat ng buong nakaraan niya. Bakit ngayon pa? Pagkatapos ng 5 taon ng pananahimik, bakit? Hindi na nag-antay ng sagot ang lalaki. Tumalikod na ito, sumakay sa kotse at umalis na parang isang panaginip. Nag-iwan lang ng alikabok sa hangin. Nakatitig si Lyra sa sobrang hawak niya. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Sa loob ay isang mamahaling imbitasyon nakasulat sa magandang calligraphy. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagbasa sa mga salita. Hindi ito imbitasyon sa kasal o binyag. Hindi rin ito isang paumanhin. Ito ay isang paanyaya. Isang paanyaya para sa isang memorial service na gaganapin sa Villa Imperial.
bilang pag-alala sa buhay ng kanyang anak na si Angelo na yumao na. Nabitawan ni Lyra ang imbitasyon. Ang papel ay dahan-dahang nahulog sa lupa, ngunit ang mga salita ay tila isang punyal na sumaksak ng diretso sa kanyang puso. Yumao na. Paanong nangyari iyon? Paano nila nalaman? Anong karapatan nilang patayin ang isang batang hindi naman nila hinanap? Isang bagong uri ng apoy ang biglang nag-alab sa loob ni Lyra. Hindi na ito ang apoy ng pag-asa. Ito ay ang nagngangalit na apoy ng galit. Ang pangalan ni Mateo Imperial ay isang sinonimo ng kapangyarihan. Sa loob ng 5 taon, mula nang pumanaw ang kanyang ama, pinalago niya ang Imperial Group of Companies sa isang antas na hindi kailanman inakala ng Board of Directors. Ang kanyang mga desisyon ay mabilis, matalas, at kadalasan ay walang awa. Ang bawat kumpanya na kanyang hinahawakan ay yumayabong. Ang bawat kalaban niya sa negosyo ay natututong matakot sa kanya. Tapusin ang kontrata sa kanila. Malamig niyang utos sa loob ng isang malaking conference room, hindi man lang kumukurap. They failed to meet the deadline. Walang puwang ang mga palpak sa kumpanyang ito. Ang mga miyembro ng board ay tahimik na tumango. Walang nangahas na kumontra. Natuto na sila. Siya na ngayon ang hari ng kanyang imperyo. Ngunit sa bawat gabi, kapag umuuwi siya sa napakalaki at tahimik na Villa Imperial, nararamdaman niya ang isang malaking espasyo. Isang pagkainip na hindi kayang punan ng kahit anong yaman o tagumpay. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso, 5 taon, na ang nakakaraan ay matibay. Ngunit minsan, sa gitna ng gabi, nagigising siya mula sa isang panaginip. Ang mukha ng isang babaeng umiiyak, ang tunog ng ulan, at ang bigat ng isang desisyon na habang buhay niyang pagsisisihan. Ngunit ang tanging nagpapatibok pa sa puso niyang tila yelo ay ang pagmamahal niya sa isang bata. Tito Mateo, checkmate na po kayo sa susunod na 3 galaw. Napangiti si Mateo, isang pambihirang pangyayari. Ibinaling niya ang kanyang tingin mula sa chessboard patungo sa 6 na taong gulang na batang lalaki na nakaupo sa tapat niya. Si Nico, ang batang ampon ng kanyang pinsan na si Isabela. Talaga lang ha? Hamon ni Mateo habang pinag-aaralan ang board. Tingnan natin bata. Nasa silid-aklatan sila, ang paboritong lugar nilang dalawa sa buong mansyon. Simula nang dumating si Nico sa buhay nila, ito na ang naging liwanag ng pamilya. Isang matalino, masayahin, at bibong bata. May isang natural na koneksyon sa pagitan nila ni Mateo, isang bagay na hindi maipaliwanag. Para sa isang taong mailap sa lahat, kay Nico lang niya na ipapakita ang kanyang kahinaan. Gotcha, sabi ni Mateo. Iginalaw ang kanyang queen. Ngumiti lang si Nico. Akala niyo lang po yan, tito. At sa isang iglap, iginalaw nito ang kanyang kabayo. Checkmate. Napatingin si Mateo sa board at napatawa. Talo na naman siya. Magaling. Manang-mana ka talaga sa akin. Siyempre po, sagot ng bata na may pagmamalaki. Mateo? Pumasok si Isabela sa silid-aklatan, may dalang ngiti. Nico, anak, oras na para sa piano lessons mo, sabi niya. Okay po, mama. Masiglang sagot ni Nico. Hinalikan niya sa pisngi si Mateo bago tumakbo palabas. Bye, tito? Naiwan silang dalawa ni Isabela. Umupo ito sa kinauupuan kanina ni Nico. May gusto sana akong pag-usapan. Simula niya. Tungkol saan? Tungkol sa kanya, sabi ni Isabela, at alam na agad ni Mateo kung sino ang tinutukoy nito. Nakatanggap ako ng balita mula sa isang kakilala sa Laguna. Si Lyra. Hindi pa rin daw siya tumitigil sa paghahanap sa nawawala niyang anak. Napatiimbagang si Mateo. Ang pangalan pa lang ay nagdulot na ng iritasyon sa kanya. Anong pakialam natin doon? Mateo, 5 taon na. Malumanay na sabi ni Isabela na ngayon ay isa ng kilalang philanthropist at socialite. 5 taon na siyang nagdurusa. Maybe it's time we help her find closure. Closure?
Paano? Gumawa tayo ng isang memorial service para sa bata. Mungkahin niya. Iparating natin sa kanya na ayon sa mga investigador, matagal nang walang pag-asa, na malamang ay wala na ang bata. Masakit, oo. Pero ito na marahil ang tanging paraan para matanggap niya ang katotohanan at makapagpatuloy na siya sa kanyang buhay. Para na rin sa ating lahat. Para tuluyan na nating maisara ang kabanatang ito. Hindi ko gusto ang ideyang yan. Mabilis na sagot ni Mateo. Pagbabalik tanaw lang yan sa isang iskandalo. Hindi ito para sa atin, Mateo. Para sa kanya ito. Giit ni Isabela. Isipin mo na lang na isa itong charity work, isang paraan para matulungan ang isang taong minsan ay naging bahagi ng buhay mo. Please, para matahimik na ang lahat. Napabuntong hininga si Mateo. Pagod na siya. Pagod na siyang maalala ang lahat. Kung ito ang paraan para tuluyan ng matapos ang lahat, kung ito ang paraan para mawala na ang multo ng nakaraan, marahil ay dapat na siyang pumayag. Sige, pagsuko niya. Gawin mo ang sa tingin mo ay tama. Isang ngangiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Isabela. Kinagabihan, hindi mapakali si Mateo sa kanyang opisina sa loob ng mansyon. May kung anong bumabagabag sa kanya. Tumayo siya at lumapit sa isang malaking cabinet. Sa likod nito ay isang maliit na safe. Binuksan niya ito at kinuha ang isang bagay mula sa loob. Isang sobre. Binuksan niya ang sobre at inilabas ang laman nito. Ang luma at lukot na ultrasound image na ibinigay sa kanya ni Lyra. 5 taon na niya itong itinatago. Sa kabila ng galit niya, sa kabila ng paniniwala niyang isa siyang magnanakaw at manloloko, hindi niya nagawang itapon ito. Tinitigan niya ang maliit na hugis sa larawan. Ang larawan ng isang buhay na hindi niya pinanagutan. Isang tanong ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Isang tanong na matagal na niyang ibinaon. Paano kung nagkamali ako? Mabilis niyang itinago pabalik ang larawan at isinara ang safe. Kalokohan. Isang bitag lang ang lahat. Dumating ang araw ng memorial service. Nakatayo si Mateo sa bintana ng kanyang silid sa 2nd palapag. Tanaw ang malawak na hardin kung saan idaraos ang seremonya. Pakiramdam niya ay isa itong malaking pagkukunwari. Ilang sandali pa, isang luma at kinakalawang na taxi ang huminto sa tapat ng gate. Bumukas ang pinto nito at isang babae ang bumaba. Simple lang ang suot nito, isang itim na bestida na kupas na. Ngunit may iba sa kakanya. Ang kanyang mga balikat ay tuwid. Ang kanyang paglalakad ay may bigat at determinasyon. Hindi ito ang babaeng mahiyain at takot na kanyang naaalala. Ang babaeng ito ay hinubog ng paghihirap, pinalakas ng panahon. Habang papalapit ito sa mansyon, mas lalong luminaw ang kanyang mukha sa paningin ni Mateo. Si Lyra, hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Isang malakas at hindi pamilyar na kabog na tila gumigising sa isang bagay na matagal nang natutulog sa loob niya. Ang pagpasok muli sa bakal na tarangkahan ng Villa Imperial ay parang pagpasok sa isang libingan. 5 taon na ang nakalipas, ngunit ang pakiramdam ng bigat at lamig ay hindi nagbago. Ito pa rin ang lugar kung saan ninakaw ang kanyang dignidad, kung saan pinatay ang kanyang mga pangarap. Ngunit hindi na siya ang Lyra na pinalayas noon. Ang bawat hakbang niya sa mamahaling daanan ng mansyon ay may bigat, may layunin. Nandito siya hindi para umiyak o magmakaawa. Nandito siya para harapin ang kanilang pagkukunwari. Ang hardin ay puno ng mga taong nakaitim. Mga mukha ng mayayaman at makapangyarihan, mga kaibigan at kasosyo sa negosyo ng mga imperial, lahat ay nagpapakita ng pekeng pakikiramay. Ang hangin ay puno ng amoy, ng mamahaling pabango at puting bulaklak, mga rosas at sampagita, isang samyo na dati ay gusto niya. Ngunit ngayon ay nagdudulot sa kanya ng pagkasuklam. Habang naglalakad siya, isang pamilyar na mukha ang sumalubong sa kanya. Lyra, anak.
Si Yaya Elena. Ang kanyang mukha ay mas kulubot na ngayon, ang kanyang mga mata ay puno ng awa at pagkakasala. Tinitigan lang siya ni Lira. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Wala na ang paggalang at pagmamahal na dati niyang nararamdaman para sa matanda. Hindi na po ako ang Lira na kilala ninyo, Yaya. Sabi niya sa isang boses na matatag at walang emosyon. Bago ito nilagpasan, nakita niya si Doña Victoria, nakaupo sa isang silya, pinapaypayan ng isang katulong. Ang tingin nito sa kanya ay puno pa rin ng pagkamuhi. Nakita niya si Mateo, nakatayo sa di kalayuan, kausap ang ilang mga negosyante. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng isang segundo. Nakita ni Lira ang gulat sa mga mata nito, ngunit mabilis itong nag-iwas ng tingin. Duwag. Hanggang ngayon, duwag pa rin siya. Nagsimula na ang seremonya. Tumayo si Isabela sa harap, sa likod ng isang maliit na podium. Mukhang isang anghel sa kanyang itim na bestida. Nagpapasalamat po kami sa inyong pagdalo. Simula ni Isabela, ang kanyang boses ay malambing at puno ng pekeng kalungkutan. Nagtipon tayo ngayon para alalahanin ang isang maliit na anghel, isang buhay na kinuha ng maaga. Kahit hindi natin siya nakasama ng matagal, si Angelo ay mananatili sa ating mga puso. Hindi na kinaya ni Lira. Ang bawat salita ni Isabela ay parang lason sa kanyang tainga. Angelo? Binabanggit nila ang pangalan ng anak niya na parang may karapatan sila. Sila na hindi man lang nag-abalang magtanong kung ano ang nangyari. Sila na tumulak sa kanya palayo. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang isigaw sa lahat ng tao doon na isa itong malaking kasinungalingan. Gusto niyang isampal sa mukha nila ang kanilang pagkukunwari. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi ito ang tamang oras. Hindi ito ang tamang lugar. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palayo sa mga tao, palayo sa seremonya, palayo sa kanilang mga kasinungalingan. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makahinga. Naglakad siya ng walang patutunguhan hanggang sa napadpad siya sa isang bahagi ng hardin na hindi niya pa napupuntahan noon. Isang maze garden na gawa sa matataas na halaman. Pumasok siya dito, hinahayaan ng kanyang mga paa na dalhin siya kung saan man hanggang sa maramdaman niyang medyo malayo na siya sa ingay. Bigla, isang tunog ang pumutol sa katahimikan, isang iyak ng bata. Aray! Ang isang ina ay laging isang ina. Automatikong sumunod si Lira sa direksyon ng boses. Sa isang sulok ng maze, nakita niya ang isang batang lalaki na nakaupo sa damuhan. Hawak ang kanyang tuhod na may maliit na galos. Lumapit si Lira. "Okay ka lang, iho?" Malumanay niyang tanong. Nag-angat ng tingin ang bata. Ang kanyang mga mata ay namumula dahil sa pag-iyak. "Nadapa po ako." Ngumiti si Lira at umupo sa tabi nito. Kinuha niya ang panyong laging nasa bulsa niya at marahang pinunasan ang dumi sa tuhod ng bata. Ganyan talaga kapag naglalaro. Minsan nadadapa. Ang mahalaga ay tumayo ka ulit. "Salamat po," sabi ng bata. Ang mga luha ay natuyo na. Ngumiti ito. At sa sandaling iyon, huminto ang mundo ni Lira. Ang ngiting iyon, napako ang kanyang tingin sa mukha ng bata. Ang mga matang yon, ang hugis ng kanyang ilong, ang maliit na gatla sa kanyang baba kapag ngumingiti. Ang mukhang yon, ito ang parehong mukha na hinahalikan niya tuwing gabi bago matulog. Ang mukha ni na Marco, Miguel, Lucas at Leo. Isang malamig na agos ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Ang paghinga niya ay tila nahinto sa kanyang lalamunan. Ang tibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Isang malakas at nakakabinging tambol. Hindi maaari. "Anong pangalan mo, iho?" Tanong niya. Ang boses ay nanginginig at halos hindi marinig. "Nico po," sagot ng bata nang may pagtataka sa mukha. "Bakit po? May dumi po ba sa mukha ko?"
Nico, isang ibang pangalan. Ngunit ang mukha ay hindi nagsisinungaling. Ang dugo ay hindi nagiging tubig. Dahan-dahan, itinaas ni Lyra ang kanyang nanginginig na kamay at hinawi ang buhok na tumatakip sa tenga ng bata. At doon, sa likod ng kanang tenga nito, nakita niya ito. Isang maliit na peklat. Isang birthmark na hugis gasuklay. Ang parehong marka na mayroon si Angelo noong ipinanganak siya. Ang tanging marka na nagagpapaiba sa kanya mula sa kanyang 4 na kapatid. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kulay sa paligid ay naglaho. Ang tanging nakikita na lang ni Lyra ay ang mukha ng batang nasa harapan niya. Ang kanyang Angelo. Buhay. Nandito. Sa mismong lugar kung saan siya ipinagtabuyan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Isang mahinang tunog ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang halo ng gulat, sakit, at isang hindi maipaliwanag na saya. Anak! Isang pabulong, isang salitang dala ng 5 taon ng pangungulila at paghahanap. Nico, anak, andyan ka lang pala. Halika na. Huwag kang makipag-usap sa mga hindi natin kakilala. Ang boses na yon, ang malambing na ngunit puno ng awtoridad na boses na minsan niyang pinagkatiwalaan. Dahan-dahang itinaas ni Lyra ang kanyang tingin mula sa bata. Nakatayo sa bukana ng pasilyo ng maze si Isabela. Ang kanyang mukha ay may ngiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na parang mga punyal habang nakatitig kay Lyra. Lumapit ito at marahang hinila si Nico palapit sa kanya na parang isang ari-arian na kailangang protektahan. Mama, tinulungan niya po ako, sabi ni Nico. Itinuturo si Lyra. Ang salitang mama ay tumama kay Lyra nang mas malakas pa sa isang sampal. Ang kanyang anak ay tinatawag na ina, ang babaeng dahilan ng lahat ng kanyang paghihirap. Isang peking ngamong ngiti ang ibinigay ni Isabela kay Lyra. Salamat sa pagtulong mo sa anak ko. Masyado lang talagang malikot ang batang ito. Sabi niya, ang bawat salita ay may pagdidiin. Pagkatapos ay bumaling siya kay Nico. Halika na anak, hinahanap ka na ng Tito Mateo mo. Hinila ni Isabela si Nico paalis. Bago sila tuluyang makalayo, lumingon pabalik ang bata at kumaway kay Lyra. Bye po ate ganda. Naiwan si Lyra na nakaluhod sa damuhan, nakatitig sa kawalan kung saan sila naglaho. Ang kanyang utak ay pilit na pinoproseso ang lahat. Si Angelo ay si Nico. Ang kanyang nawawalang anak ay inampon ni Isabela. Ang buong memorial service na ito, isa itong kasinungalingan, isang malupit, masakit, at nakakasuklam na palabas. Isang bagong pakiramdam ang biglang umakyat mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Mas malakas pa sa lungkot. Mas matindi pa sa sakit. Galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Hindi na siya ang biktima. Hindi na siya ang iiyak na lang sa isang sulok. Ang babaeng lumuhod sa damuhang iyon ay namatay na. At ang ipinanganak na kapalit niya ay isang inang handang sunugin ang buong mundo para mabawi ang kanyang anak. Tumayo si Lyra. Ang panginginig sa kanyang mga kamay ay napalitan ng isang matatag na determinasyon. Tiningnan niya ang direksyon ng mansyon. Hindi na siya aalis. Hindi hanggat hindi niya nakukuha ang sa kanya. Ang laro ay nagsisimula pa lang. Baya. Ang apoy na nag-alab sa puso ni Lyra sa hardin ay hindi namatay. Sa halip, naging isa itong malamig at kalkuladong apoy na nagbigay liwanag sa kanyang daan. Hindi siya umuwi sa Laguna kinabukasan. Ang unang ginawa niya ay tawagan ng kanyang ina. Inay, kailangan ko pong manatili muna dito sa Maynila. May kailangan lang po akong tapusin na napakahalaga. Sabi niya sa cellphone, pilit na pinapakalma ang kanyang boses para hindi mahalata ang tensyon. Pero anak, paano ang mga bata? Nag-aalalang tanong ng kanyang ina.
Pakitingnan nyo na lang po muna sila. Para rin po sa kanila itong ginagawa ko, sagot ni Lyra habang nakatingin sa malayo. Para po sa kapatid nilang nawawala. Pagkatapos ng tawag, nagsimula siyang magplano. Hindi siya pwedeng maging padalos-dalos. Ang kalaban niya ay isang buong pamilya na kayang-kayang bumili ng hustisya at magtago ng katotohanan. Kailangan niya ng ebidensya. Isang ebidensya na hindi nila kayang pasinungalingan. Alam niyang hindi niya makukuha iyon kung malayo siya. Kailangan niyang mapalapit sa Villa Imperial. Ang unang hakbang, maghanap ng trabaho. Isang trabaho na magbibigay sa kanya ng dahilan para makalapit sa mansyon. Kinabukasan, suot ang kanyang pinakamatinong damit, nilibot niya ang mga establishmento sa village kung saan nakatayo ang Villa Imperial. At doon, sa isang kanto, nakita niya ito. Isang maliit ngunit eleganteng flower shop na may karatulang Wanted, Flower Arranger, Delivery Staff. Pumasok siya sa loob. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak ay hindi na nagdulot sa kanya ng pagkasuklam. Sa halip, ito na ngayon ang amoy ng oportunidad. Magandang araw po, bati niya sa isang matabang babae na abala sa pag-aayos ng mga rosas. Si Aling Flor, ang may-ari. Magandang araw din. Anong kailangan mo, Ineng? Nakita ko po yung sign sa labas. Naghahanap po sana ako ng trabaho. Sabi ni Lyra. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Tiningnan siya ni Aling Flor mula ulo hanggang paa. Marunong ka ba sa bulaklak? At higit sa lahat, masipag ka ba? Ang pinakamalaki naming kliyente dito ay ang mga imperial. Kailangan laging perpekto ang serbisyo sa kanila. Ang pagkarinig sa pangalan ng pamilya ay nagpatigas sa panga ni Lyra, ngunit mabilis niya itong itinago sa isang magalang na ngiti. Opo, masipag po ako at madali pong matuto. Kahit ano pong ipagawa ninyo, gagawin ko po. May nakita si Aling Flor sa mga mata ni Lyra, isang determinasyon na hindi pangkaraniwan. Pumayag ito. Kinabukasan, si Lyra ay isa ng delivery staff ng Flor de Amor Flower Shop. Sa unang linggo, pinag-aralan niya ang lahat. Ang mga daan, ang mga oras, ang mga mukha ng mga gwardiya at katulong sa Villa Imperial. Sa kanyang pangalawang delivery, nagkaroon siya ng unang pagkakataon. Habang inaabot niya ang isang malaking vase ng mga puting lilis sa isang bagong katulong, si Rosa, sinadya niyang maging palakaibigan. Naku, ang gaganda naman ng mga bulaklak na yan, sabi ni Rosa. Para siguro yan sa kwarto ni Ma'am Isabela. Talaga? Mahilig pala siya sa bulaklak, sagot ni Lyra. Ang bait niya siguro lalo na sa alaga niyang si Sir Nico, ang bibo at gwapong bata. Ay oo, kinikilig na sabi ni Rosa. Si Ma'am Isabela ang pinakamabait sa lahat dito. At si Sir Nico, naku, parang anghel talaga. 5 taon na siya dito sa mansyon pero parang kailan lang. 5 taon. Ang bilang ay tumatak sa isip ni Lyra. Ang parehong bilang ng taon mula nang mawala si Angelo. Ampun daw po, di ba? Kunwaring tanong ni Lyra. Nakakatuwa naman si Ma'am Isabela. Saang ampunan niya kaya nakuha ang ganoong kaswerte na bata? Ay, lagi niyang ikinukwento yan sa mga interview niya. Sa tahanan ng mga Anghel Foundation daw. Ipinagmamalaki niya talaga yan. Sagot ni Rosa. Tahanan ng mga Anghel Foundation. Nakuha na ni Lyra ang ikalawang piraso ng palaisipan. Sa araw ng kanyang day off, nilakbay niya ang Maynila para hanapin ang ampunan. Isa itong malaki at malinis na institusyon na pinapatakbo ng mga madre. Nagpanggap siyang isang estudyante na gumagawa ng research tungkol sa adoption. Kinausap niya ang isang matandang madre na siyang namamahala sa mga records. Sister, may itatanong lang po sana ako. May record po ba kayo ng isang batang lalaki na inampon mga 5 taon na po ang nakakaraan? Ang nag-ampon po ay si Miss Isabela Imperial. Kinuha ng madre ang isang malaking logbook. Mataman niya itong binuklat, pahina sa bawat pahina. Pagkatapos ng ilang minuto,
Umiling ito. Pasensya na, Hija, sabi ng madre. Kilala ko si Miss Imperial. Isa siya sa mga donor namin. Ngunit wala kaming record na nag-ampon siya ng isang sanggol na lalaki mula dito. 5 taon na ang nakakaraan o kahit kailanman. Ang puso ni Lyra ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ito na, ang unang konkretong ebidensya. Nagsinungaling si Isabela. Sa sumunod niyang delivery sa Villa Imperial, mas naging alerto siya. Habang inaayos niya ang mga bulaklak sa isang florera sa may hardin, nakita niya si Nico na naglalaro ng bola, hindi kalayuan. Tumakbo ito, tumalon, at sa isang iglap, nahawi ang buhok sa likod ng tenga nito. Nakita niya ulit ito, ang peklat na hugis gasuklay, ang hindi maikakailang marka ng kanyang anak. Ang huling patunay na kailangan ng kanyang puso. Kailangan na lang niya ng patunay na tatanggapin ng batas. Isang hapon, habang nagde-deliver siya, naabutan niya si Isabela at si Nico na nagmemeryenda sa gazebo. Mukha silang perpektong mag-ina. Nag-uusap, nagtatawanan. Isang eksenang dapat ay sa kanya. Isang eksenang ninakaw sa kanya. Nico, anak, huwag mong paglaruan ang pagkain mo. Saway ni Isabela. Sorry po, Mama, sagot ng bata. At sa paggalaw nito, nalaglag mula sa bulsa ng kanyang shorts ang isang maliit na suklay na may disenyo ng cartoon character. Hindi ito napansin ni Isabela na abala na sa pagsagot ng isang tawag sa kanyang cellphone. Yes, of course, the donation will be ready by Friday. Nakita ni Lyra ang oportunidad, isang siwang sa pader. Habang papalapit siya para kunin ang lumang florera, sinadya niyang dumaan malapit sa kinauupuan ni Nico. Sa isang mabilis ngunit maingat na kilos na para bang nag-aayos lang ng laylayan ng kanyang palda, dinampot niya ang suklay mula sa damuhan at mabilis na isinilid sa kanyang bulsa. Walang nakapansin. Habang naglalakad siya paalis ng Villa Imperial, ang puso niya ay kumakaripas. Ang bigat ng maliit na suklay sa kanyang bulsa ay mas mabigat pa kaysa ginto. Hinigpitan niya ang pagkakahawak dito. Hindi lang ito isang piraso ng plastik. Ito ang susi. Ang susi na magbubukas sa katotohanan. Ang susi na babawi sa buhay na ninakaw sa kanya. May mga araw na pakiramdam ni Mateo ay isa siyang multo sa sarili niyang pamamahay. Ang Villa Imperial, na dati simbolo ng kanyang kapangyarihan, ay tila naging isang malaking museo ng mga ala-alang pilit niyang tinatakasan. At ang pinakabagong multo ay may pamilyar na mukha. Bakit palaging nandito ang babaeng yan? Tanong niya kay Isabela, isang hapon, habang nakatingin sila mula sa bintana ng silid-aklatan. Sa hardin sa ibaba, nakikita nila si Lyra, ang babaeng tagahatid ng bulaklak, na maingat na pinapalitan ang mga bulaklak sa isang florera. Mateo, nagtatrabaho lang siya. Mahinahong sagot ni Isabela, hindi inaalis ang tingin kay Lyra. Ang flower shop na yon, ang matagal ng supplier ng pamilya. Palitan natin, mabilis na sabi ni Mateo. Ayokong makita ang mukha niya sa paligid ng bahay na ito. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Isabela. Hindi ba't medyo hindi makatarungan yan? Aalisin natin siya sa trabaho dahil lang sa hindi mo siya gustong makita? Hindi ba't sapat ng parusa ang 5 taon na tiniis niya? Natahimik si Mateo. May punto na naman si Isabela. Gaya ng dati. Ngunit hindi nito naalis ang inis at pagkabagabag na nararamdaman niya sa tuwing nakikita niya si Lyra. May kakaiba sa mga titig nito ngayon. Dati, ang mga mata nito ay puno ng takot. Ngayon, meron itong lamig, isang determinasyon na nakakakilabot. Isang araw, habang pauwi siya mula sa opisina, naabutan niya ang isang eksena sa labas ng kanilang gate. Si Lyra, nakatayo sa labas, at si Nico, na nakadungaw sa bakal na tarangkahan, ay masayang nag-uusap. Paborito mo rin pala, ang Spider-Man, tuwang-tuwang sabi ni Nico. Oo naman, nakangiting sagot ni Lyra. Alam mo ba, may 4 akong anak na lalaki, kasing edad mo,
Koleksyon nila ang mga laruan ni Spider-Man. Kumunot ang noo ni Mateo. Anong ginagawa niya? Bakit niya kinakausap ang bata? Bumaba siya ng sasakyan. Nico! Tawag niya sa isang boses na may awtoridad. Napalingon ang dalawa. Ang nangiti sa mukha ni Lyra ay agad na naglaho at napalitan ng isang blangkong ekspresyon. Si Nico naman ay tumakbo papalapit sa kanya. Tito Mateo, si Ate Flower po ang dami niyang alam kay Spider-Man. Hindi pinansin ni Mateo ang sinabi ng bata. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Lyra. Anong kailangan mo? Nagtatanong lang po ang bata, sir. Sagot ni Lyra. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. Huwag mong kinakausap ang pamangkin ko, maring sabi ni Mateo. Maghatid ka lang ng bulaklak. Hindi kasama sa trabaho mo ang pakikipag-usap sa mga nakatira dito. Tumangulang si Lyra, tumalikod, at nagsimulang maglakad palayo nang walang kibo. Ang kawalan niya ng reaksyon, walang takot, walang pag-iyak, ay mas lalong nagpairita kay Mateo. Nang gabing iyon, pinuntahan niya si Isabela sa kwarto nito. Nakita ko si Lyra na kinakausap si Nico kanina. Sabi niya nang walang paligoy-ligoy. Ang mukha ni Isabela ay agad na nagpakita ng labis na pag-aalala. Ano? Anong sabi niya sa bata? Wala naman. Tungkol sa mga laruan. Pero hindi ako komportable, Isabela. May kung anong kakaiba sa kanya. Parang may binabalak siya. Umupo si Isabela sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Mateo, may sasabihin ako sa'yo. Ayoko sanang sabihin dahil ayokong mag-alala ka pa. Pero, sa tingin ko, tama ka. Anong ibig mong sabihin? Naglabas si Isabela ng isang folder mula sa kanyang drawer. Inabot niya ito kay Mateo. Nag-alala na rin ako nitong mga nakaraang linggo. Kaya kumuha ako ng isang private investigator. Binuksan ni Mateo ang folder. Sa loob ay mga litrato ni Lyra. Papunta sa isang ampunan, kausap ang isang madre, naglalakad mag-isa sa gabi. At sa huling pahina, isang medical report. Ano to? Tanong ni Mateo. Galing yan sa isang source sa public hospital sa Laguna. Malungkot na paliwanag ni Isabela. Ayon sa report, si Lyra ay na-diagnose ng postpartum depression pagkatapos niyang manganak. Nagkaroon daw siya ng mga delusyon. Nabuhay pa ang nawawala niyang anak. Naniniwala siyang babalikan niya ito. Na kahit saan siya magpunta, ay nakikita niya ang mukha ng anak niya. Napatitig si Mateo sa report. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang pagpupumilit niyang manatili sa Maynila. Ang pagtatrabaho niya malapit sa kanila. Ang mga titig niya kay Nico. Oh my God! Bulong ni Mateo. Iniisip niyang si Nico. Tumango si Isabela, ang mga mata ay puno ng luha. Natatakot ako, Mateo. Natatakot ako para kay Nico. Paano kung maniwala siya sa sarili niyang delusyon at subukan niyang kunin si Nico? Isang malamig na takot ang gumapang sa puso ni Mateo. Ang imahe ni Lyra na nakikipag-usap kay Nico ay hindi na isang simpleng pag-uusap. Isa na itong banta. Kinabukasan, sinadya niyang abangan ang pagdating ni Lyra. Nang makita niyang sinusubukan na naman nitong nangitian si Nico mula sa malayo, hinarang niya ito. Nakikita kita, Lyra, sabi niya. Ang boses ay mababa at puno ng babala. Alam ko ang ginagawa mo. Sir, huwag kang magkunwari, sabi ni Mateo. Si Nico, nakikita ko ang paraan ng pagtingin mo sa kanya. Alam kong may problema ka at naiintindihan ko, pero hindi mo pwedeng idamay ang bata sa problema mo. Hindi niyo po alam ang sinasabi ninyo, matatag na sagot ni Lyra. Alam kong nagdurusa ka pa rin, pero hindi si Nico ang sagot sa mga problema mo. Hindi siya ang anak mo. Sigaw ni Mateo, ang kanyang pasensya ay tuluyan nang nawala. Paano ka nakakasiguro? Hamon ni Lyra. Sa unang pagkakataon ay nagpakita ng apoy sa kanyang mga mata. Ang tapang ni Lyra ang tuluyang nagpasiklab sa galit ni Mateo.
Naniniwala siyang pinoprotektahan niya ang isang inosenteng bata mula sa isang babaeng hindi matatag ang pag-iisip. Security! Sigaw niya. Mula ngayon, ang babaeng ito ay bawal nang tumapak sa loob ng pamamahay na ito. Naiintindihan niyo, kung makita ko pa siyang malapit dito, tumawag kayo ng ang mga gwardiya ay mabilis na lumapit at pinalibutan si Lyra. Tinitigan ni Lyra si Mateo, hindi ng takot, kundi ng isang halo ng awa at galit. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad paalis. Ang kanyang ulo ay nanatiling nakataas. Habang pinapanood niya itong maglakad palayo, isang pakiramdam ng tagumpay ang naramdaman ni Mateo. Nagawa niya ang tama. Naprotektahan niya si Nico, ngunit sa likod ng tagumpay na yon, may isang maliit na tinig sa kanyang isipan. Isang tinig na hindi niya mapatahimik. Paano ka nakakasiguro? Ang email ay may simpleng subject, DNA test result. Nakatayo si Lyra sa isang maliit at masikip na internet cafe. Ang ingay ng mga kabataang naglalaro ay tila nasa ibang mundo. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Nanginginig ang kanyang daliri habang kiniklik niya ang mouse para buksan ang mensahe. Bumungad sa kanya ang isang formal na dokumento, puno ng mga teknikal na salita na hindi niya maintindihan. Ngunit sa dulo ng lahat ng iyon, may isang pangungusap na nakasulat sa makapal at itim na letra. Isang pangungusap na nagpabago sa lahat. Based on the samples provided, the probability of maternity is 99%. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita. 99.999%. Hindi siya nagkamali. Ang kanyang dugo, ang kanyang puso, ang kanyang kaluluwa. Hindi siya nilinlang ng mga ito. Si Nico ay si Angelo. Isang malakas na emosyon ang bumuhos sa kanyang pagkatao. Isang halo ng matinding tuwa at napakalalim na sakit. Napahawak siya sa kanyang bibig para pigilan ng isang malakas na hikbi na gustong kumawala. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang nag-uunahan. Totoo. Pagkatapos ng 5 taon ng paghahanap, totoo ang lahat. Ang anak niya ay buhay. Ngunit ang tuwa ay mabilis na napalitan ng isang kagyat na pangangailangan. Kailangan niyang ipakita ito kay Mateo. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot nito, ama pa rin ito ng kanyang mga anak. Kailangan nitong malaman ang katotohanan. Kailangan nitong makita ang kasinungalingan ni Isabela. Mabilis niyang iniprint. Ang resulta, ang mga kamay ay nanginginig pa rin. Hawak-hawak ang papel na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Tumakbo siya palabas ng internet cafe. Isang destinasyon lang ang nasa isip niya. Ang Imperial Group Tower, ang kaharian ni Mateo Imperial. Sumakay siya ng jeep. Ang puso niya ay kumakaripas sa bawat metro na kanilang tinatakbo. Ito na ang katapusan ng kanyang paghihirap. Ito na ang simula ng katarungan. Pagdating niya sa nagtataasang gusali, hinarang siya agad ng mga security guards sa lobby. Saan po ang punta ninyo, ma'am? Tanong ng gwardiya. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Kailangan kong makausap si Mr. Mateo Imperial. Emergency po. Nagmamadaling sabi ni Lyra. May appointment po ba kayo? Wala po. Pero napakahalaga po nito. Pakisabi po. Si Lyra Almario po ito. Pagmamakaawa niya. Kinausap ng gwardiya ang nasa kabilang linya ng telepono. Pagkalipas ng ilang sandali, umiling ito. Pasensya na po, ma'am. Ayaw daw po kayong kausapin ni Sir Mateo. Pero kailangan niya itong makita. Giit ni Lyra, iwinawagayway ang papel. Ito ang katotohanan. Ma'am, kung hindi po kayo aalis, mapipilitan po kaming tumawag ng pulis. Matigas na sabi ng gwardiya. Parang isang pader na salamin ang bumagsak sa harapan ni Lyra. Gaano man siya sumigaw, gaano man siya magpilit, hindi niya kayang basagin ito. Nang mga sandaling iyon, nagring ang kanyang luma at basag na cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Hello?
Lira, naku Lira, yung cellphone mo, kanina pa kita tinatawagan. Boses yon ni Rosa, ang katulong na naging kaibigan niya. Ang boses nito ay puno ng pagkasindak. Rosa? Bakit? Anong nangyayari? Si Sir Nico. Nawawala. Hindi namin mahanap dito sa mansyon. Humahagulgol na, sabi ni Rosa. At Lira, ikaw ang pinagbibintangan nila. Si Ma'am Isabela, sinabi niyang baka raw ikaw. Baka raw kinuha mo ang bata. Ang hawak niyang resulta ng DNA ay tila naging abo sa kanyang mga kamay. Isang bitag. Nahulog siya sa isang perpektong bitag. Hindi totoo yan. Bulong niya habang ang mundo sa paligid niya ay nagsimulang umikot. Umalis ka na, Lira. Tumakas ka na. Papunta na dyan ang mga pulis. Pero huli na ang lahat. Tumakbo si Lira pabalik sa kanyang maliit na inuupahang kakwarto, hindi alam kung ano ang gagawin. Pagdating niya, ang sumalubong sa kanya ay ang kumikislap na ilaw ng 2 sasakyan ng pulis. Kayo po ba si Lira Almario? Tanong ng isang pulis. Ang muka ay seryoso. Oo po, pero wala po akong kasalanan. Kailangan po naming pasukin ang inyong kwarto. Walang nagawa si Lira, kundi ang tumabi. Pinasok ng mga pulis ang kanyang maliit na espasyo. Binuksan nila ang kanyang aparador. Hinalughog ang kanyang iilang gamit. Pagkatapos, isa sa mga pulis ang may kinuha mula sa ilalim ng kanyang kama. Isang bag. Binuksan ito sa harap niya. Sa loob ay mga litrato ni Nico na kuha mula sa malayo. Isang mapa ng Villa Imperial na may mga markang pula sa kwarto ng bata. At ang pinakamasaklap sa lahat, isang sulat na hindi siya ang nagsulat. Isang sulat na puno ng mga salitang nagsasabing, babalikan kita, anak ko. Ang lahat ng ito ay perpektong umaayon sa kwentong binuo ni Isabela. Ang kwento ng isang babaeng may obsesyon at hindi matatag ang pag-iisip. Hindi akin yan. May naglagay lang niyan dyan. Sigaw ni Lira. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ngunit ang mga pulis ay hindi nakinig. Isang malamig na posas ang ikinabit sa kanyang mga kamay. Ang tunog ng pag-click nito ay ang tunog ng pagsasara ng lahat ng pinto para sa kanya. Habang inilalabas siya mula sa gusali, sa gitna ng mga usyosong tingin ng mga kapitbahay, isang pamilyar na itim na kotse ang huminto sa kalsada. Bumukas ang pinto at bumaba si Mateo, nagkasalubong ang kanilang mga mata. Sa huling pagkakataon, umasa si Lira. Nagmakaawa ang kanyang mga mata na sana, kahit isang katiting na pagdududa ay makita niya sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya ay tuluyang pumatay sa kanya. Hindi galit, hindi awa. Isang malamig na pagkadismaya, isang tingin na puno ng panghuhusga. Isang tingin na nagsasabing, tama nga ako tungkol sa'yo. Iyon ang pumatay sa huling piraso ng pag-asa sa loob ni Lira. Ipinasok siya sa sasakyan ng pulis. Ang huli niyang nakita, bago sumarado ang pinto, ay ang mukha ni Mateo na tumalikod sa kanya at sa katotohanang hawak niya. Ang lahat ay nawala. Tapos na ang lahat. Yan ang paulit-ulit na sinasabi ni Mateo sa kanyang sarili habang nakatayo siya sa harap ng malaking bintana ng kanyang opisina sa mansyon. Hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Nasa kulungan na si Lira. Ligtas na si Nico. Dapat ay panatag na ang kanyang loob. Pero hindi. Isang hindi maipaliwanag na kabagabagan ang gumugulo sa kanyang sistema. Hindi mawala sa isipan niya ang huling tingin ni Lira bago ito isinakay sa kotse ng pulis. Hindi iyon ang mga mata ng isang baliw. Hindi iyon ang mga mata ng isang desperada. Iyon ay ang mga mata ng isang taong sinentensyahan ng walang kasalanan. Ibinaba niya ang baso ng alak, hindi man lang nabawasan. Ang lasa nito ay tila lasa ng abo sa kanyang bibig. Kailangan niyang alisin ang pagdududang ito. Kailangan niyang patunayan sa sarili niya, sa huling pagkakataon, na tama ang kanyang ginawa. Naglakad siya patungo sa security room ng mansyon. Ilabas niyo ang lahat ng CCTV footage
Mula 5 taon na ang nakakaraan. Ang araw kung kailan nawala ang kwintas ni Mama. Bagamat nagtataka, sumunod ang security staff. Ilang minuto pa, nasa harap na ni Mateo ang isang high-definition monitor. Ipinapakita ang mga pamilyar na eksena mula sa gabing iyon. Pinanood niya ito. 1 beses, 2 beses. Ang lahat ay naaayon sa kanyang naaalala. Ang pagdating ni Lyra, ang hapunan, ang gulat sa mukha ni Doña Victoria, ang paghahanap sa kwarto. Ngunit sa ikatlong panonood, hindi na kay Lyra siya nakatingin. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa bawat kilos ni Yaya Elena. Nakita niya itong pumasok sa servants' quarters bago pa man magsimula ang hapunan. Normal lang sana. Ngunit nang i-zoom in niya ang kuha at tingnan ng timestamp, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Pumasok si Yaya Elena sa pasilyo papunta sa kwarto ni Lyra. 10 minuto bago pa man sumigaw ang kanyang ina na nawawala ang kwintas. Pinindot niya ang rewind, play, rewind, play. Hindi siya pwedeng magkamali. May mali. May isang maliit na piraso na hindi tumutugma sa perpektong larawan. Ang unang lamat sa pader. Umakyat siya sa ikalawang palapag patungo sa kwarto ni Nico. Naabutan niya ang bata na nakaupo sa sahig, nilalaro ang kanyang mga robot. Ang biktima ay hindi mukhang na-trauma. Mukha lang itong nalilito. Umupo si Mateo sa tabi niya. "Nico, champ," malumanay niyang simula. "Pwede bang magtanong si Tito?" Tumango ang bata. "Tungkol saan po?" "Kahapon, yung panahon na hindi ka namin mahanap. Saan ka ba nagpunta? May kumuha ba sa'yo?" Umiling si Nico. "Wala po. Naglaro lang po kami ni Mama." Kumunot ang noo ni Mateo. "Naglaro? Anong laro?" "Tagu-taguan po," sagot ng bata nang may buong inosente. "Sabi po ni Mama, magtago daw po ako sa maliit na bahay-bahayan sa dulo ng hardin. Wag daw po akong lalabas hanggat hindi niya sinasabi. Sabi niya po, fun game daw po yun." Ang mga salitang fun game ay tumama kay Mateo na parang isang sampal. Napatingin siya sa inosenteng mukha ng bata. Ginamit siya. Ginamit ni Isabela ang sarili niyang anak para sa isang masamang plano. Ang pangalawang lamat. At ngayon, ang pader ay nagsisimula ng gumuho. Isa na lang ang tao na makakasagot sa lahat ng ito. Alam ni Mateo kung saan niya hahanapin si Yaya Elena. Sa maliit na kapilya sa loob ng mansyon. At hindi nga siya nagkamali. Naabutan niya ang matanda na nakaluhod sa harap ng altar. Ang mga balikat ay nanginginig dahil sa walang tunog na pag-iyak. Hindi siya gumawa ng ingay. Tumayo lang siya sa likuran nito at nagsalita sa isang boses na malamig ngunit puno ng bigat. "Bakit, Yaya?" Nagulat si Yaya Elena at mabilis na lumingon. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. "Sa Sir Mateo." "Nakita ko ang CCTV, Yaya." Kalmadong sabi ni Mateo. "Nakita ko ang pagpasok mo sa kwarto ni Lyra bago pa man mawala ang kwintas. Kinausap ko rin si Nico. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa fun game ninyo ni Isabela." "Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo, sir." Pagkakailan ng matanda. Ngunit ang panginginig ng kanyang buong katawan ay nagsasabi ng ibang kwento. Lumapit si Mateo. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagbanta. Tinitigan lang niya ito sa mata. 5 taon na niya. 5 taon na siyang nagdusa dahil sa kasinungalingan ninyo. 5 taon kong dinala ang bigat ng isang maling desisyon. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ngayon na. Sa wakas, bumigay ang matanda. Humagulgol ito ng malakas. Isang iyak na puno ng pinagsamang takot at pagsisisi na matagal na nitong kinimkim. "Pff! Patawarin niyo po ako, sir. Patawad!" Hikbi nito. "Utang na loob ko po ang buhay ko sa ina ni Ma'am Isabela. Gagawin ko po ang lahat para sa kanya, para sa anak niya. Pero hindi ko na po kaya. Ang ginawa niya kay Nico. Ang nakita kong takot sa mata ng bata habang sinasabi niyang
Isa lang itong laro. Hindi ko na po kaya. Ang totoo, Yaya, mariing ulit ni Mateo. Huminga ng malalim si Yaya Elena, nanginginig, at sinabi ang mga salitang tuluyang wawasak sa mundo ni Mateo Imperial. Walang ninakaw si Lyra. Ang lahat ay plano ni Ma'am Isabela. Mula sa kwintas, hanggang sa pagpapalayas sa kanya, hanggang sa pagpapanggap na baliw siya. Napatitig si Mateo. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Bakit? Bakit niya gagawin yon? Tumingin si Yaya Elena sa kanya. Ang mga mata ay puno ng awa para sa binatang hindi alam ang katotohanan. Dahil mahal na mahal niya kayo, sir, at ayaw niyang may kahati sa inyo o sa yaman ng mga imperial. Isang nakakabinging katahimikan. At ang bata, patuloy ng matanda. Ang boses ay halos isang pabulong na puno ng takot. Ang batang dinadala noon ni Lyra. Ang batang nawala sa ospital. Napatingin si Mateo. Ang kanyang buong kaluluwa ay nag-aabang sa susunod na sasabihin nito. Si Sir Mateo, humihikbing sabi ni Yaya Elena. Si Nico po, siya po ang nawawala ninyong anak. Isang sandali ng katahimikan. Siya si Angelo. Ang selda ay malamig at amoy kalawang. Nakaupo si Lyra sa isang makitid na bangko, nakatingin sa kawalan. Ilang oras na siyang naroon, ngunit pakiramdam niya ay isang buong buhay na. Wala nang luha, wala nang galit. Tanging isang maputing pakiramdam ng pagkatalo. Biglang bumukas ang rehas. Isang pulis ang tumayo sa pinto. Almario, may bisita ka. Hindi siya gumalaw. Sino ang bibisita sa kanya? Wala siyang... Lyra. Ang boses na yon. Dahan-ahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Nakatayo roon si Mateo. Ang kanyang muka ay hindi mabasa. Isang halo ng sakit, pagsisisi, at isang emosyon na hindi pa nakikita ni Lyra dati. Sa likod niya, nakayuko, ay si Yaya Elena. Pinalaya ka na, sabi ni Mateo. Ang boses ay garalgal. Ibinawi na ang kaso. Hindi kumibo si Lyra. Ang kalayaan ay tila wala ng halaga. Lyra, patawarin mo ako. Basag na sabi ni Mateo. Lumuluhod sa harap niya, isang bagay na hindi niya kailanman inakalang gagawin ng isang imperial. Alam ko na ang lahat. Ang lahat-lahat. Tinitigan lang siya ni Lyra. Ang patawad ay isang salita lang. Hindi nito maibabalik ang 5 taon. Hindi nito mabubura ang sakit. Umuwi na tayo, sabi ni Mateo. Umiling si Lyra. Wala na akong babalikan. Mayroon, giit ni Mateo. Ang mga mata ay puno ng luha. Babalikan natin ang anak mo, ang anak natin. Kinabukasan, ang Grand Ballroom ng Villa Imperial na karaniwang ginagamit para sa mga mararangyang pagdiriwang ay napuno ng mga kamera at mikropono. Nagpatawag si Mateo ng isang urgent press conference sa ilalim ng pagkukunwaring may mahalagang anunsyo para sa Imperial Group. Ang buong pamilya Imperial ay naroon, nakaupo sa harap. Si Doña Victoria, na walang kamalay-malay, ay nag-aalala sa posibleng epekto nito sa kanilang stock market. Si Isabela sa kanyang eleganteng kasuotan ay nakangiti sa mga kamera, ang perpektong imahe ng isang mapagmahal na philanthropist. Tumayo si Mateo sa podium. Ang kanyang mukha ay seryoso at determinado. Ang buong silid ay natahimik. Salamat sa inyong pagdating, simula niya. Ipinatawag ko kayong lahat ngayon hindi para sa isang anunsyo tungkol sa negosyo. Nandito ako para itama ang isang malaking kamalian, isang kasinungalingan na sumira sa buhay ng maraming tao. Nagulat ang lahat. Nagbulungan ang mga reporter. 5 taon na ang nakakaraan. Patuloy ni Mateo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Isang inosenteng babae ang pinalaya sa pamamahay na ito. Pinaratangang isang magnanakaw. Ang mukha ni Doña Victoria ay namutla. Ang nangiti ni Isabela ay bahagyang naglaho. Ngunit ang totoo, sabi ni Mateo,
Ang babaeng iyon ay hindi isang magnanakaw. Siya ay isang biktima. Biktima ng isang masalimuot at masamang plano. Naglabas siya ng isang maliit na voice recorder at pinindot ang play. Ang nanginginig na boses ni Yaya Elena na nagsusumpa sa harap ng Diyos ay umalingaw-ngaw sa mga speaker. Ikinukwento ang lahat, ang pagnanakaw ng kwintas, ang pagtatanim ng ebidensya. Isang malaking kaguluhan ang sumabog sa ballroom. Ang mga kamera ay nagsimulang mag-flash na parang kidlat. Hindi totoo yan, sigaw ni Doña Victoria. Ngunit hindi pa tapos si Mateo. Tumingin siya ng diretso sa kanyang pinsan. At ang planong yon ay hindi nagtapos doon. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang babaeng yon ay nagdadalang tao. Ngunit ang bata ay ipinagkait sa kanya. Ninakaw mula sa kanya pagkatapos niyang isilang. Mateo, anong pinagsasabi mo? Nanginginig na, sabi ni Isabela. Tumatayo. Nabubuang ka na ba? Ako ba ang nabubuang, Isabela? Hamon ni Mateo. O ikaw, na nagawang magkunwari sa loob ng 5 taon? Isang malaking screen sa likod ng podium ang biglang umilaw. Ang unang ipinakita ay ang resulta ng DNA test. Ang pangalan ni Lyra Almario at ang pangalan ni Nico Imperial ay magkatabi. Sa ibaba ang mga salitang probability of maternity, 99.99%. Ang pangalawang ipinakita ay isang video, isang security footage mula sa isang maliit at halos abandonadong gusali. Kuha 2 gabi na ang nakakaraan. Sa video, malinaw na makikita si Isabela na inaabot ang isang bag sa isang lalaki. Ang parehong bag na natagpuan sa kwarto ni Lyra. Doon na tuluyang gumuho ang mundo ni Isabela. Hindi! Kasinungalingan yan. Gawa-gawa lang yan lahat. Sigaw niya, ang kanyang perpektong mukha ay nabalot na ng galit at takot. Inaagaw niyo sa akin ang anak ko. Mateo, paano mo nagagawa sa akin to? Mahal kita. Ang kanyang pag-amin, ang kanyang desperadong sigaw, ay ang huling pako sa kanyang ataol. Sa gitna ng kaguluhan, ng mga sigawan ng mga reporter, at ng pag-iyak ni Doña Victoria, bumukas ang malaking pinto sa likod ng ballroom. Dahan-dahang pumasok si Lyra. Hindi na siya ang babaeng nakayuko. Ang kanyang mga mata ay matatag. Ang kanyang paglakad ay may bigat. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang katahimikan ay nakakabingi. Naglakad siya. Nilagpasan ng mga pulis na papunta na kay Isabela. Nilagpasan ng kanyang biyena na halos himatayin. Huminto siya sa harap ni Mateo. Hindi niya ito tiningnan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa nagwawalang si Isabela, na ngayon ay hawak na ng mga pulis. Pagkatapos ay bumaling siya kay Mateo. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng lahat. Ngayon, sabi niya sa isang boses na kalmado, ngunit puno ng bigat ng 5 taong pagdurusa. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Makalipas ang 6 na buwan, ang hangin sa isang maliit, ngunit maaliwalas na bahay sa probinsya ay puno ng tawanan ng mga bata. Malayong malayo sa nakakasukang katahimikan ng Villa Imperial, sa isang malawak na bakuran na napapaligiran ng mga puno ng mangga, 5 batang lalaki ang masayang naghahabulan. Ang kanilang mga mukha na magkakamukha na parang mga refleksyon sa salamin ay puno ng pawis at purong kaligayahan. Huli ka! Sigaw ni Marco. Hindi si Kuya Angelo ang taya. Sagot naman ni Lucas. Si Angelo, na mas gusto pa ring tawagin siyang Nico paminsan-minsan, ay tumawa lang. Medyo hirap pa siyang makisabay sa likod ng kanyang 4 na kapatid. Ngunit unti-unti, ang batang lumaki sa isang ginintuang hawla ay natututong lumipad. Nakatayo sa may bintana ng kusina si Lyra. Pinapanood ang kanyang 5 bituin habang naghahalo ng juice. Isang maliit na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Isang tunay at payapang na ngiti. Ang eskandalo ng pamilya Imperial ay yumanig sa buong bansa.
Si Isabela ay nahatulan at nasa kulungan. Si Doña Victoria, dahil sa kahihiyan at sama ng loob, ay nagkasakit at piniling manirahan sa ibang bansa. Ang Imperial Group ay dumaan sa isang matinding krisis. At si Mateo, tinalikuran niya ang lahat. Binitiwan niya ang kanyang posisyon bilang CEO. Ibinenta niya ang karamihan sa kanyang mga share sa kumpanya. Ang perang nakuha niya ay ipinasok niya sa isang trust fund, isang account para sa kinabukasan ng 5 niyang anak. Ang bahay na ito, ang lupang ito, ang maliit na negosyong sinisimulan ni Lyra na isang catering service, lahat ay mula sa perang ibinigay ni Mateo. Hindi ito tinanggap ni Lyra bilang bayad pinsala, kundi bilang karapatan ng kanyang mga anak. Isang lumang pickup truck ang huminto sa labas ng kanilang gate. Hindi na ito ang makintab at mamahaling kotse na dati nitong minamaneho. Bumaba mula rito si Mateo. Suot ang isang simpleng t-shirt at maong. May dalang isang malaking bayong na puno ng mga prutas at laruan. "Papa!" Sabay-sabay na sigaw ng mga bata at nagsitakbuhan para salubungin siya. Ang eksenang ito ay nangyayari tuwing Sabado. Walang mintis. Dinadalaw ni Mateo ang kanyang mga anak, hindi bilang isang mayamang tagapagmana, kundi bilang isang ama. Lumabas si Lyra sa may pintuan, dala ang isang baso ng malamig na tubig. "Kumusta?" Bati niya. Ang boses niya ay kalmado, hindi na malamig, ngunit hindi pa rin mainit. Mayroon pa ring isang manipis na pader sa pagitan nila. "Okay lang," sagot ni Mateo, habang tinutulungan si Angelo na buksan ang isang laruang robot. "Ikaw?" "Ayos lang din. Dumarami na ang order para sa catering," sabi ni Lyra. Naupo sila sa isang bangkong kahoy sa ilalim ng puno, pinapanood ang mga batang naglalaro. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na tensyonado tulad ng dati. Ito ay isang katahimikan ng pag-unawa. "Lyra!" Basag ni Mateo sa katahimikan. Hindi siya tumingin kay Lyra. Sa halip ay nakatuon ang kanyang paningin sa mga bata. "Hindi ako nandito para humingi ulit ng tawad. Alam kong walang salita ang makakapagbura sa sakit na naidulot ko. Nandito lang ako para humingi ng isang pagkakataon." Tumingin si Lyra sa kanya. "Isang pagkakataon," patuloy ni Mateo, "na maging ama sa kanila, na ipakita sa iyo hindi sa salita, kundi sa gawa, na nagbago na ako." Hindi sumagot si Lyra. Tumingin lang siya sa kanyang mga anak. Nakita niya ang saya sa mga mata nila sa tuwing gimnihing dumarating ang kanilang ama. Nakita niya ang unti-unting paggaling sa puso ni Angelo sa tuwing tinuturuan siya ni Mateo kung paano magpalipad ng saranggola. "Ang puso ko, Mateo," mahinang sabi ni Lyra. Sa wakas ay nagsalita. "Basag pa rin at hindi ko alam kung kailan o kung paano ito mabubuo ulit." Isang anino ng sakit ang dumaan sa mga mata ni Mateo, ngunit mabilis niya itong pinalitan ng isang tango ng pagtanggap. "Naiintindihan ko. Maghihintay ako, kahit gaano katagal." Tumayo na si Lyra. "Halika na. Maghahapunan na tayo. Baka gabihin ka sa daan." Habang naglalakad sila pabalik sa bahay, ang mga bata ay nakapalibot kay Mateo. Bawat isa ay may kanya-kanyang kwento. Pinanood sila ni Lyra mula sa likuran. Ang puso niya, sabi niya, ay basag pa, pero sa pagmamasid niya sa eksenang yon. Ang 5 bunga ng kanyang pagmamahal at ang lalaking unti-unting natututong magmahal. Naramdaman niya ang isang bagay na matagal nang nawala. Isang maliit na piraso ng basag na puso niya ang tila dahan-dahang bumabalik sa dati nitong pwesto. Hindi pa ito ang katapusan ng kwento. Hindi pa ito ang happily ever after. Ngunit para kay Lyra, ito ay higit pa sa sapat. Ito ay isang bagong simula. At sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niya sa kanyang puso ang matamis na pangako ng pag-asa. At dito nagtatapos ang kwento ni Lyra at Mateo. Isang kwentong humamon sa tatag ng puso at nagpatunay sa kapangyarihan ng pag-ibig ng isang ina.
Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyo, aming mga minamahal na tagapakinig. Salamat sa pagsama ninyo, sa bawat pagpatak ng luha, sa bawat pagtibok ng puso, at sa bawat pag-asang muling nabuo sa kwento ni Lyra. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, ang tanging hangad ko ay maipadama sa inyo ang hindi matatawarang lakas ng isang ina, isang pagmamahal na kayang suungin ang anumang unos at lagpasan ang pinakamasalimuot na kasinungalingan. Ang paglalakbay ni Lyra at Mateo ay isang paalala na ang pagpapatawad ay hindi madali, ngunit ito ang tanging susi sa tunay na paghilom. Ito ay isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kawalan ng pagkakamali, kundi sa kakayahang bumangon at magsimulang muli. Ngayon, nais naming marinig ang inyong saloobin. Ano ang aral na inyong natutunan? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Ibahagi ninyo ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga salita ang siyang nagbibigay buhay at inspirasyon sa aming mga kwento. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwentong aantig sa inyong mga puso. Nagmamahal, Love Kilig TV.